patuloy na naghihirap ang mga mahihirap, ang mayayaman patuloy sa pag-unlad ng kanilang kabuhayan. Pinapahalagahan ng mayayaman ang kanilang pera, lalo na ang kanilang oras. Kaya't kumukuha sila ng mga katulong, tagapaglinis, tagapag-alaga ng kanilang mga anak, hardinero, at lalong-lalo na administrative staff para gumawa sa mga bagay-bagay na sa tingin nila ay walang kabuluhan, na kumakain ng malaking oras nila. Ginagawa ng mga mayayaman ito para makatipid ng pera. Pero sa ibang paraan na sila ay makatipid. Imbes na sila ang gumagawa ng mga gawaing bahay, kumukuha na lang sila ng katulong dahil ang pinapasahod nila sa katulong ay mas mababa kumpara sa kikitain nila sa business nila. Yun ang way kung paano sila makatipid. Ang mga mayayaman nagsisikap gumawa ng kapital na angkop para sa kanila. On the other hand, ang mahihirap, iba kung magsumikap. Kahit nakabakod na, pilit sumisilip sa bakuran ng may bakuran para maka-spot ng latest news. Ang limpak-limpak na pera ng mga mayayaman sa bangko, ini-invest sa mga ari-arian tulad ng ari-ariang paupahan, stocks, bonds, kung anong-ano pa na may mas malaking interes. Habang ang mga mahihirap, ginagastos ang kanilang kakarampot na kita upang mabuhay. Kung mas marami kang ari-arian na lumilikha ng maraming kita, mas yumayaman ka. At hindi na kailangang magtrabaho dahil ito'y naglilikha ng passive income na kaya kang buhayin habang buhay. Ito ay panghabang buhay na kayamanan para sa mga mayayaman at hindi para sa mga nagsusumikap at nagtitiis na namamasukan sa kanila para mag-calculate ng kanilang mga kita at kayamanan. At sa mga tulad kong gustong yumaman, intindihin natin kung paano i-recycle ang pera. Dapat maunawaan natin kung paano nire-recycle ng mga mayayaman ang kanilang pera para kumita pa ng mas malaking pera. Habang tumataas ang value ng isang asset, inilalabas nila ang kanilang kapital para bumili pa ng isang asset. Isang asset na gumagawa ng kita mula dito. Katulad ng pagbili ng mga lupain, nag-a-appreciate ang kanilang value paglipas ng mga taon. Kaya't ito ay magandang investment. Hinuhugot nila ang kanilang kapital at ibinibili ng mga lupain at ni-improve at ibinebenta sa mas malaking halaga. Ang sobra-sobra nilang pera sa bangko, hinuhugot nila para i-reinvest sa mas malaki pang interest gaya ng MP2, Pag-ibig MP2 investment. Bumibili din sila ng mga bargain sale ng mga properties. Tapos, pinapaunlad, ibinebenta gaya ng mga bentang ari-arian ng mga taong gusto nang mag-migrate sa ibang bansa. Binebenta na nila ang kanilang mga ari-arian sa lower price. Kaya sinasamantala nila ito. Hindi naman pananamantala. Sinasamantala lang nila yung presyo. Kailangan na ding ma-dispose ng mga migrante, ang mga taong magba-migrate ang kanilang ari-arian. Kaya kapag meron ng cold cash, binebenta na nila sa kung sino man ang meron ng ready cash. Alam ng mayayaman ang power ng compounded interest. Ito yung nagsasabi sa'yo kung gaano kabilis magdoble ang interest ng iyong pera. Ang mayayaman ay lalong yumayaman dahil naiintindihan nila ang kapangyarihan ng tambalang interes. Yung mga mahihirap na katulad ko na gustong yumaman, pag-aralan natin ang estilo ng mga mayayaman. Hindi yung pagkopya ng kanilang pag-makeup or whatsoever. Dapat pag-aralan natin kung paano din nila pinapayaman ang kanilang bulsa. Magtipid at mag-ipon para magkaroon ng kapital. Yun ang dapat gawin nating mahihirap. Mahihirap, hindi kailangang maghirap habang buhay.